for today is we will going to make some transformational makeup with my model. So she's my sister and let's begin. Yan, ang una nating ginawa, of course, yung pag-brush natin ng kilay or yung eyebrows this is a very essential na kailangan natin gawin pagdating sa makeup kasi ito yung nagbibigay ng nag-stand out doon sa overall looks ng isang model. So kapag mas maganda yung eyebrows, mas nagiging maganda din yung outcome ng ginagawa nating pag-makeup. And next one, syempre lagyan natin ng concealer yung kanyang eyebrows sa pagitan para mas maganda yung effect. And of course, ito na yung eyeshadow. So we have to choose what eyeshadow na ilalagay natin, anong color and the combination. So very important na alam natin yung combination sa paglalagay para mas maganda yung outcome or yung kakalabasan ng ating eyeshadow na gagawin. So tamang blend lang, una yung base na light colors, tapos sumunod yung dark colors, tapos sumunod yung mga glittery para mag-stand out talaga yung mata, tapos maging buhay na buhay. Okay, next one, of course, naglagay na tayo ng base, yung full coverage foundation and BB cream. So, pinag-mix ko lang siya para mas ma-highlight yung kulay or yung skin tone ni model. So, sobrang important noon pagdating sa mga makeup para hindi ganun kakiki or kasagwa yung kulay na nilalagay natin. Yes, concealer sa under eye, sa nose bridge, and then doon sa may forehead para mas malighten pa natin. Of course, we need to put some eyeliner. Yan, para ma-define lang natin. And some mascara para mabuhay ulit yung pilik mata or yung mata. And after that, some contour and highlighter. So, para mas makita pa natin yung pictures and yung shape ng mukha. Kapag mag-a-adjust tayo ng pa-V shape or papatabain natin yung face niya or papapayatin natin, contour is the best solution for that. Then, highlighter sa ilong, kung paano papatangusin yung ilong. So, yan. Very important din yun pagdating sa pag-makeup. Yan. Some highlighters sa nose line. Yan. Yan, gumamit tayo ng brush or yung little finger natin para mas ma-blend natin ng ayos. Even yung foam. Next one is the blushes, but before that, naglagay ako ng brown color para ma-define yung picture sa gilid. Then, saka ako nag-add ng some colors dun sa eyelid ng isang model. So, after that, yung sa eyelid is nag-proceed na ako doon sa pagbe-bake doon, or yung baking na tinawag sa mata at tapos dito sa may jaw. Yan. After that is yung blushes na. So, peach color lang para hindi ganun katingkad at bagay sa skin tone ni model. Yan, patuloy lang sa pag-blush. Pag masyadong makulay, i-sponge lang natin. If naman na kulang pa, sige, maglagay pa tayo. Tansyahin lang natin hanggang mapantay natin. And next one is, lastly, is yung perfect color para sa lips ng model natin. And setting powder or loose powder para hindi siya maging kiki at maging flatten talaga yung makeup. And for the last one is setting spray para maging long lasting yung makeup. And nag-proceed agad ako sa pag-aayos ng buhok. Yan, medyo na chika-chika pa. Yan, so very struggle pero yan, ayos naman. And that's it. Final look. So, ayun. So, this is the modern style and fashion of the transformation of the historical woman portrait noong 1851 ni Kovacs. So, I hope you like it, and if you like it, so please subscribe, like, and share. Thank you. Move your body, feel the heat, fireball burning, can't be beat.